Kawawang ligutan mga kadonatics. Humirit pa sana siya ng explanation sa kanyang post nung nakaraang araw. Hindi pinagbigyan ni Chis Escudero. Baklang ligutan, paano ma-explain yung sarili mo dito? Ay, kung di nyo pa alam mga kadonatics, nag-post kasi siya na, ang misleading questions ay hindi talaga allowed mga kadonatics sa court hearing. At ito naman ay sinagot ni Attorney Sheila Sison. At pinagalitan siya mga kadonatics. Siligutan today mga kadonatics. Gustong magpaliwanag ba't hindi pinagbigyan ni Chis Escudero. Ito panoorin lang natin ha. With the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the August 12, 2026 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court is directed to kindly call the case before the impeachment court. Case number One minute. 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Appearances of the parties. Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready. Ang asong Joel Chua pa talaga ang nag-ask ng permission mga kadonatics na kung pwede makapagsalita si Baklang Ligutan. Honorable Chua. Same appearance for the respondent accused, Your Honors. Good morning. Thank you, Attorney Poa. Call your witness, Honorable Chua. Your Honor, before we call our Ayan next na. witness, Your Honor, may we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor. At the proper time we will, Honorable Chua. Attorney Ligutan, at the proper time we will. The chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the chair does so, Attorney Ligutan will be heard. I assure you. Okay. In that case, Your Honor, may we request the public prosecutor? Paano yan? Ligutan, Baklang Ligutan, kailan ka makapagsalita? Hindi pinayagan. Akala talaga nitong si Ligutan mga kadonatics na kakaiba na siya. Pambihira na siyang nilalang. Kasi, may mga request na ganito, magpo-post ng ganito. Talagang akala niya sikat na siya eh. Sa kanyang paningin siguro mga kadonatics na magaling na talaga siya. Pastilan. Makakabobo mga kadonatics kung makinig ka kaligutan kasi pabalik-balik yung questions niyan at kung magsalita mga kadonatics akala mo talaga na naka-slow motion. Kalas kayong oras na waste of time yung pagsiligutan ng ang nasa prosecution team. Well, anyway mga kadonatics, basahin na natin ng mabilisan itong magandang pangyayari or mangyayari sa Davao City. Eto, ay post ito ni Attorney Harry Roque today. Sige, ang sabi niya dito, okay, basahin din natin yung post, yung caption niya. Ayan, para, may context tayo. Bakit kasi maraming magagandang proyekto inuumpisahan sa Davao City? Di ba? May bagong aangkinin na naman kapag natayo. Correct talaga mga kadonatics. Ano to? Anong bagong proyekto nila? Japan, patuloy ang interest na magtayo ng 2.5 billion waste to energy facility sa Davao City. Parang Singapore mga kadonatics na ang waste ginawang energy mga kadonatics ay talagang sa Davao City. Bakit? Sa dami-daming cities sa Pilipinas, bakit sa Davao City? Alangan mga kadonatics, tested and proven ang Davao City at yung mga namumuno dyan na pag may proyekto mga kadonatics, 100% ay talagang nagagamit yung pera at hindi substandard. Hindi makukurakot yung pera mga kadonatics. Kaya, delikado na naman to. Dapat, may proper document ito na inumpisahan. Though under sa administrasyong Bangag, pat yung pera ay galing talaga sa Davao City LGU mga kadonatics, hindi kay Bangag.
Dapat may ganun na mga dokumento kasi nung itong pabahay inangkin ng palasyo ilang beses pa nilang pinagtanggol mga kadonatis yung argumento nila na ay talagang under yan kay BBM. Well, in fact, si Inday Sara Duterte na ang nagsalita na nung 2019 pa ata mga kadonatics sinimulan yan. 19 or 2022. Okay? I have to recheck that again. Obviously, sinabi niya Inday Sara Duterte na hindi kay Bongbong Marcos ang proyekto na yan. At yung Bukana Bridge, di ba? Kaya, nako, dapat may proper documents ito, nakadetalyado kung kaninong pera ginastos. Obviously, kung Japan mga kadonatics, okay? Pinunduhan ng Japan, obviously, galing sa kanila. At babayaran lang ng Davao City as a loan siguro to. At eto mga kadonatics, pasadahan lang natin ng konti yung pagdadrama ni Erwin Tuplok. Sabi ni yung kapatid niya na si Rapi Tulflok na hindi daw sila nagdadrama dyan sa Senado. Pero yung kapatid niya, at alam ko mga kadonatics, itong mga Tulflok na to, itong dalawang magkapatid, palaging nagdadrama. At eto na nga, tingnan niyo mga kadonatics, may bagong drama na naman si Tuplok. At ito, panoorin natin ng mabilisan mga kadonatics sa 1 minute. Mr. Ayan. President, I have here the Nakakahiya ka, transcript Tuplok. of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po nung November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? What is this? Ano? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means. Eh, dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. So, kasimple nun. Kasimple na Tagalog. Ano ba talaga, Mr. Tuplok? Ano ba talaga? Nagtatagalog naman si Madam Gina Acosta mga kadonatics. Kaya lang, itong si Ligutan, ewan ko mga kadonatics, for some reason, ay hirap intindihin yung mga tanong niya. Iba yung tanong mga kadonatics nung hearing sa Kamara at dito. Mga kadonatics, iba yung sitwasyon. This is impeachment case ni Inday Sara Duterte at nakasalang siya amid sa mga attorneys, may senador, may prosecutor, may depensa, naka-live stream pa mga kadonatics. Okay? Televised national TV. Ay talagang kahit sino, kahit nga yung mga witnesses na isinalang nila last time mga kadonatics, nagtatanong pa, mga abogado na ngayon can you repeat the question, Your Honor? Can you repeat again, Your Honor? Tapos ito at Madam Gina Acosta, alam naman natin mga kadonatics na nahihirapan talaga. Hostile witness to, it means pinilit lang nila mga kadonatics. Ayaw ni Gina Acosta na pumunta dyan. Ayaw ni Gina Acosta na maging witness mga kadonatics para madiin si Inday Sara Duterte. Ayaw niya kasi nga, eto, mga kadonatics, tauhan to ni Inday Sara Duterte. Pero pinilit, ipinagsapina ng mga demonyong prosecutors. Tapos pagagalitan mo ng ganito, bungok ka, Erwin Tulflok ka, nagbebendalo ka. Pero dito, iko-compel mo, pipilitin mong magsalita ng Tagalog kahit nahihirapan yung tao. Sana may matapang mga kadonatics na sasabunutan kasi mga bakla ito sasabunutan. Itong si Tuplok in public talaga. Di ba? Binaha na yung lugar mo. Erwin Tulfo, andito ka, naki-gossip sa impeachment case. Nilubog na yung area mo. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Panluloko? Sinong nang loko? Sa pilitang kinuha at pinatistigo bilang witness mga kadonatics itong si Gina Acosta. Sinong nanluloko? Mga bungok kayo. Mr. President, compel this witness Compel. to talk in Tagalog. Tutok. Tutok. Wow! Kagaling naman mag-English. Tutok talaga. Pwede speak in Tagalog.
Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po. Nahihirapan nga sa tanong, bungok. Sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya. Sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Sarap talaga tayo. Yun sa Bisaya ba, tahion yung bibig ni Tuplong mga kadanatis para hindi natin marinig magsalita itong bungok na to? Ito po, Oh? Ay, nako. sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot mo yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Miss Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelido. Oh, ganyan lang. So, Tagalog. Mr. President. Thank you, Senator John. Very simple yung Tagalog na yon. Tuplok ka. Ha? Very simple. Iba yung settings. Tense na tense si Gina Acosta dito. Doon nga lang sa Kamara mga kadonatics, anong ginawa nila ni Luistro, ni Demonita ng Kamara mga kadonatics kay Gina Acosta? Nagka-nervous breakdown. Bakit? Dahil sa tanong ni Jervil Luistro na pati piso mga kadonatics gusto niyang malaman kung saan napunta. Sana hindi mangyari ulit mga kadonatics, ha? Na magka-nervous breakdown itong si Madam Gina Acosta. Matanda na yan mga kadonatics. Okay, you know, minsan, it's very wrong na hindi natin i-respeto yung mga senior citizen. Pero pag ganito klase kagaya ni Tuplok Erwin, ang senior citizen, mga kadonatics, I would never ever respect that kind of creature. Ay, nako. Buti na lang. Aywan ko kay Chis Escudero, at least may ginawa siya maganda today. Aside sa pinagbawalan niyang magsalita si Ligutan, eto, may sinabi din siya mga kadonatics. Okay, mga aksyon ni VP Sara bilang mayor ng Davao hindi sakop ng impeachment. Sinabi niya ito mga kadonatics. Okay, kasi pilit ng persecutors na ang time kung saan Mayor si Inday Sara Duterte ay gamitin nila bilang additional mga kadonatics cases para matanggal si Inday Sara Duterte. Di ba? Katindi. Sobrang tindi talaga. Kaya ito, nag-ruled out itong si Chis Escudero na, okay, hindi nyo pwedeng gawing basihan sa pagboboto nyo or para i-impeach si Inday Sara Duterte ang aksyon niya nung mayor pa siya. Though, okay, however, pwede nyo magamit kung totoo talagang may corruption. Pwede nyo magamit yung time na yon kung saan mayor siya. But never a base para ma-impeach si Inday Sara Duterte. So, what do you think mga kadonatics? Comment down below at mabasahin natin yan. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.